morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. It's a Friday episode of Brunch Today and we are covering right now yung bagyo na nangyayari. Although lumabas na siya, no? Lumabas na siya. Christine. Si Christine, we are expecting a possible scenario wherein, possible lang naman, wherein baka bumalik siya dahil hihilain ng isa pang weather system. That's called the Fujiwara effect. But we will see update ng Pag-asa as it happens. Of course, madami pa tayong pag-uusapan later on. Oo, at syempre check natin yung mga iba't ibang lugar na talagang affected, no, nasalanta nitong bagyong Christine. Yan po ay sisilipin natin, kukumustahin natin, check din natin kung ano-ano yung mga kailangan pa nila. Right? All right, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Let's start off our countdown with severe tropical storm Christine's onslaught. At least 10 people were confirmed dead due to the impact of the storm. 2 individuals were injured, while 9 people are still missing. The Office of the Civil Defense said those who died were victims of landslide and drowning. These deaths occurred in La Union, Quezon, Albay, Naga City, Catanduanes, and Masbate. At ito pa lamang yung mga initial report na lumalabas, di ba? Kasi nga, hindi pa rin tayo tapos doon sa mga pag-check ng iba't ibang... Tawag nila Not that we're waiting na merong magkaroon pa ng fatalities, di ba? Ang tawag nila dyan, initial draft, initial assessment report. Kasi may mga... May iba... Ay, go ahead. Hindi pa nila sinasama sa listahan ng mga deaths na... Although meron daw above, kunyari 7 ang number binibigay, standardly, usually meron pa yan 15 or 20. But sometimes kasi may mga deaths na hindi related sa bagyo. Yeah, so they have to verify if these are related or not. But sana naman the number is low. Of course, ang expectation natin or the goal is na sana walang buhay na nawawala with calamities like these. But then again, we have to always be prepared lang naman. Yes. All right, next in our countdown. The PBA is giving the proceeds of the Season 49 Governors Cup Finals opener to the victims of severe tropical storm Christine. League Vice Chairman and Ginebra Governor Alfrancis Chua bared this during the finals press conference yesterday. The PBA is extending aid by way of TV5's Alagang Kapatid Foundation. Game 1 of the PBA Governors Cup Finals is set between Ginebra and TNT at the Inala Sports Center on October 27. Ako, madaming pera may expect dyan because alam mo naman, every time Ginebra is in the finals, ang daming tao, plus yung mga fan base pa ni Mr. Brownlee. Exactly. So, every peso count. Ika nga. So, count. So, thank you so much dun sa PBA, dun sa initiative nila. At i-course through nga nila yan. Alagang Kapatid Foundation. Alagang Kapatid Foundation. Okay, with that, let's now get updates from Alagang Kapatid Foundation. Joining us today is Ma'am Menchi Silvestre. Good morning, Ma'am Menchi. Yes, good morning. Nako. Ayan. Sorry, I have to change my... Yes po. Yes, Good morning. ma'am. Thanks for joining us today. Yes, Finally. Oh my God, sorry. Sorry, nalilit na lalo ako nag-tuloy. Sige lang, let me, give me a few minutes lang, sorry. Sige po. Sige But po. we can hear you okay Change po my background, sorry. Okay, sige. Habang chini-change or pinapalitan ni Ma'am Menchi Silvestre ang kanyang background. Si Ma'am Menchi po, para dun sa mga kababayan natin na nanonood sa atin, siya po yung head natin dito sa Alagang Kapatid Foundation. That's correct. Umpisa pa lang, days before nga manalasa itong Typhoon Christine or itong bagyong Christine, talagang nakahanda na Nakamobilize itong na sila. Alagang Kapatid Foundation. Alright. But with that, good morning once again and thank you for joining us today, Ma'am Menchi. Magandang umaga, Angela and Diego. Good morning po sa lahat ng mga nanonood po sa atin. All right, Ma'am Menchi, let's start it off. I don't know if you saw, I think you saw po yung episode yesterday, no? Yung nananawagan. And madami pa daw areas na walang communication, na ganun daw ang plight nila. Correct. Talagang water ang unang pangangailangan. Saan, aside from yung mga nabalita ko kahapon, saan pa ho tayong pupunta ngayon to give them yung mga water, food, ano pa ba yung mga important necessities nila? Okay. Diego, Angela, alam naman natin na isang logistical nightmare again. Yes, itong pagtungo natin dito sa Bicol region. So talagang tayo ay kabilang doon sa mga na biktima rito, no?
stranded rin yung ating goods, stranded din yung ating teams. However, this template we have with our partners on ground really work. Etong nakikita po ninyong video ngayon ay isa sa mga partners natin in Dinapigue, Isabela po yan. Isang coastal municipality po ito in Northern Luzon. Inaasahan na natin na sila po ay tatamaan talaga ng bagyo. Kung kaya yung ating partner doon na atin ang inabisuhan beforehand to please makibahagi sa preemptive evacuation. Kung kaya sila po ay nakapag-serve agad-agad. So sinalubong nila ang mga evacuees from the different coastal barangays of Dinapigue, kabilang rito ang ilang mga dumagat communities. Kung kaya safe na safe sila. Ang Dinapigue, bagaman hindi nakakaabot marahil sa balita, talagang very flooded. In fact, while we offered a truckload also of relief goods, sabi nila hindi po kayo makakalusot. So ang contingency namin ngayon ay baka sakaling i-meet up namin ang malalaking dump truck nila dito pa lamang sa Baler, Baler Aurora, at ililipat namin yung aming mga goods excuse me, sa kanilang mga malalaking dump trucks, at yun po ang magpe-penetrate doon sa northern municipality of Dinapigue, Isabela. Of course, ganun din ang naging formula natin ginawa dito naman po sa Albay, Libon Albay in particular, dahil nga sa kasanayan natin ay talagang binabaha ang ilan sa kanilang mga barangay, but this time mas malalim na pagbaha at mas maraming barangay na mga hindi inaasahan din babahain, ay ganun din ang nangyari. Yeah. So again, with the help of Kabalikat, ito po ay 508 Libon chapter. These are again our partners. So sinabihan na rin namin sila, eto na ang tulong, magtumulong na kayo magpa-evacuate ng inyong mga nasasakupan at mag-serve na kayo ng at the very least chicken arroz caldo. Ito talaga yung comfort food natin ay pag ganitong napakalamig at pagbaha. So far, we also have tapped the 4th Marine Brigade. This is in Burgos, Ilocos Sur. At sila din po ay nakiisa sa preemptive evacuation at sila din po ay naghanda ng arroz caldo para pangsalubong doon sa mga pangsalubong dito sa ating mga kapatid doon. And meron pang iba, gaya ng inyo nabanggit kanina, merong mga communities na wala pang means of communication. So again, hindi pa namin completely nakukuha ang mga ulat, like dito po sa Burgos, dito po sa Libon, hirap din po kami. Pero in the video, makikita po ninyo itong mga niloload po natin right now are the relief goods. 2 truckloads po itong hinanda po namin sa ngayon. 2 truckloads of relief goods, good for about 5,000 families po ito for the Bicol region, for the entire Bicol region. Okay. So, these are... sorry, go ahead, Angela. O nga po, Ma'am Menchi, no, kasi it's good that you mentioned na may mga areas po kayong natap na para may mga naka-preposition na doon sa mga areas na yun. Kasi napakahirap di ba, na pumunta doon dahil sa baha, tapos yung mga nagtumbahan ng mga branches of trees. Pero aside from Albay, no, narinig nyo nga po doon sa aming interview yesterday, ang pinakakailangan po nila ay yung potable water. Saan pa pong area na nangangailangan po ng ganun na potable water? Medyo pare-pareho yung sitwasyon, Angela, no? Kamsur, we are getting reports. Sorsogon City, we also have another partner in Sorsogon who did the same thing, nag-preposition tayo ng tulong doon. So, maraming salamat, Maynilad Water Services, of course, part of the MVP, CSR Council na tinatawag natin. Sila, meron din po tayong dalang tubig ngayon galing sa Maynilad. At ito nga po, well, again, in the video, you're seeing videos of the loading. So, ito nga po ang dala-dala din po natin. Even in the north, it's the same situation. Meron kaming nakuhang report also in Batangas, ganun din ang kanilang kahilingan. It would seem na compromise siguro, no, yung malinis na source ng tubig dahil nga nakalubog din sa even yung mga pipes. So talagang ito ang matinding pangangailangan ngayon. But again, the bottled water, pag nakonsumo mo kasi ito, tapos na yan, di ba? So
what we have, and in most of the communities that we already went to na mga naapektuhan na po na previous na mga kalamidad, may mga naiwan na po kami doong mga water filters. This is care of the PLDT Smart Foundation, Metro Pacific Investments Foundation. Ang idea po nito, yung source na meron sila ngayon, of course, wag lang napaka-murky, Yes. ay i-filter doon and to make it potable. Okay. So, again, yung mga binabaha ngayon, karamihan dyan sa mga lugar na yan ay napuntahan na rin po ng Alagang Kapatid Foundation in past Right. calamities. So, we're confident that the water filters that we preposition, sana nagagamit po nila ito ngayon. Yes, Ma'am Menchi, I'd like to touch up. You mentioned kasi yung, of course, I understand this is really a logistical nightmare. Alam ko po meron kayong pre-identified list already o barangays na tuwing calamity, ano yung unang pupuntahan. Pero ang question ko pa, Menchi, is yung case in point kahapon, tsaka madaming reports pumapasok na mga households or mga tao na hindi po nakarehistro sa LGU. Like yung na-interview namin yesterday, time is of the essence, talagang nanginginig na sila for water. Ano po ang way, how can they get in touch with Alagang Kapatid Foundation if they need help? Kasi usually, they're on Facebook. Yes, yes. Nakikita natin in most areas, nakakapag-live pa rin sila. Yes. Please message us on our social media pages, Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Again, we're already getting reports na rin naman po. Huwag ho kayong mag-alala. Kami po ay hindi nagto-turn over ng mga relief goods na inyong ipinagkatiwala din po sa amin. Ito po ay talagang pagtsatsagaan naming ihatid sa inyo personally ng mga team po ng Alagang Kapatid at ng mga partners po namin. Hindi po kami, Jego, babanggitin ko, I have to say this, Yeah. nararanasan po namin yan na pag humingi kami ng listahan ng mga affected na mga families, ay ang binibigay sa amin ay voters list. So, Okay. Walang So, pipiliin. naranasan na po na, alam na po namin yan. Alam na po namin yung isang diskarte na yan. So again, in the videos that you're seeing, walang mahirap, walang mayaman. That's right. Talagang ang ating aabutin ay yung talagang nangangailangan. Pareho tayong nangangailangan ngayon. And so, again, message us. We will do our best. We will do our very best. Alam kong napakaliit na margin lamang po ang aming maitutulong sa napakalaking bilang ng mga populasyon na talagang naapektuhan. But we will do our best to make sure that whatever help na ipinagkatiwala sa amin, thank you PBA, thank you Metro Bank Foundation, of course, thank you very much the MVP CSR Council, maraming salamat to the MVP Group Chairman, MVP, pag sinabi niya talagang, eto na naman ang pagkakataon, wag niya nang hintayin na mag-instruct pa ako, talagang hindi na rin talaga kami naghihintay. Again, nakaprepare na itong kilos agad. Wala talagang question, kilos talaga agad yan. So again, maraming salamat because we're getting also, may isang vlogger, if I may mention, ako si Pepper, madaling mabilisan, he donated 95,000. Wow. Sorry, I have to mention that. Sabi nga niya in his post, ito yung pagkakataon na ang mga vloggers, wag content daw ang kanilang right, unahin, correct. kundi tulong. Tulong So talaga. again, maraming salamat. Ma'am Menchi, Donations big and small. Maraming Yes. salamat po sa inyong lahat. talaga. Sabi ko nga dito kay Jego kanina, Ma'am Menchi, every peso counts eh. Pero yung po dun, bukod po dun sa pagkain, tubig na nabanggit po ninyo, no, yung mga gamot at saka iba pang mga basic necessities like yung mga toiletries, kasi yung mga kababayan po natin na nasa evacuation centers, nagsisiksikan po sila ngayon sa sa mga evacuation centers. So syempre, pag nasa evacuation center, hindi po natin maiwasan yung pagkakaroon ng mga pagkakasakit ng ating mga kababayan doon, Ma'am Correct. Menchi. I want to show this para lamang to give an idea dun sa ating mga kapatid. Naka-blur na baka po siya, Ma'am Menchi. Sorry. Na baka Yun, there you gustong go. magpakita na gustong gumawa rin ng katulad dito. This was prepared by Makati Medical Center Foundation. Tingnan niyo naman, very cute yung kanilang towel. Ginawa pa nila into a parang teddy bear. So meron na po itong sabon panligo, meron na po itong toothpaste, toothbrush, hygiene, kompletong items po ito. So,
this is among the hygiene kits that we are bringing down to the area, bringing up and down to the areas affected. Meron din po tayong, again, through Makati Medical Center, meron din po tayong dalang gamot para tulungan din po sa mga rescuers, Okay. very Yes. specific rescuers, and of course yung mga inevitably ay lumulusong sa baha. That's So right, this that's is right. again, tatakpan ko lang muna, although yung brand, kasi ayaw nating mag-self-medicate yung mga tao. Yes. At saka kung ano itong generic name niya, no? So ito ay gamot, prophylaxis ito for leptospirosis. Right. Alam naman natin talagang inevitably meron talagang mga lulusong. So again, kumpleto po yung dala-dala natin. Meron tayong solar lamps from Meralco. Maraming salamat din po, Meralco. So these are just some of the items na sa palagay natin, kung gusto po ninyong kayo din po ay nag-iisip ng ibang maitutulong. Ayun. Ito po, these are items sa Everything's very there important. talaga. Ma'am Menchie, speaking Yes. of items, no, of course, I've heard you say in the past kasi na sana streamline po yung pagbibigay ng donations. Ayaw nyo po yung, kasi minsan nag-overlap ng mga gamit. So ano pong mga gamit Oh, or yes. pwede i-donate and how can we donate? Actually, alam nyo, kakapalan ko na po yung aking mukha, pero I will really say cash donation is really more important ngayon kasi it allows us to purchase goods on Right. ground. It allows us to purchase from farmers on ground. It allows us to purchase from vendors on ground. So again, kailangan natin kasi dito ay again mas spur yung local economy at tayo ay talagang makatulong din. Liban sa tayo ay tumutulong na sa by way of giving them ayuda, these food, hygiene, medicine, items, water, etc. Sleeping kits, meron din po tayo. Again, kailangan din natin kumita na itong mga komunidad na ito na apektado. So Right. again, we would really prefer cash. But again, if you want to donate food, andyan po yung typical na bigas, canned food, munggo. Pinalitan na rin po namin yung ating food packs. Yes, We included munggo para Okay. medyo healthier po. Oh, imbis na Okay. noodles, baka pwedeng monggo na lang. Oo, tama. We substituted we substituted noodles with actually pansit or bihon. Ayun. Kasi pwede Okay. mong igisa, alam ni Angela to, Totoo. pwede mong igisa yung sardinas, pwede Sarap. mong igisa yung corned beef sa pansit or sa what you call this, sotanghon. So Yun. again, Okay. healthier. Alright, Right. sige Ma'am Menchie, thank you so much for your time. Thank you. And of course, yung effort po ninyo, no, kasama po ang lahat po ng team ninyo sa Alagang Kapatid Foundation. Mabuhay po kayo at syempre ingat din po kayo sa pagpunta dun sa mga areas. Thank you so much for Salamat joining po. us today. Okay, Thank you, Branch. thank you. So that was Menchie Silvestre The head ng of Alagang Alagang Kapatid Foundation. Kapatid Foundation. Okay, let's move on to our next. On our 8th spot, let's get the latest on severe tropical storm Christine from Pag-asa weather forecaster Eri Estrella. Eri, hello, good morning. Good morning po sir and sa inyo po mga taga-subaybay po. Eri, tanungin ko na ha, sigurado na bang aalis si Christine ng Philippine area natin of responsibility? Kasi di ba sinabi na baka may epekto yung Fujiwara effect on Typhoon Christine. Po, palabas na po siya ng ating Philippine Area and Responsibility hopefully this afternoon po. Okay, so hindi na siya babalik. Pataas na po, moving northwestward na po siya and meron po sanang, meron pong nakikitang front na siyang tulad magpapahina po kay Christine. Pero okay. kasabay po ng pag-alis or paglabas nito ni Bagyong Christine sa ating Philippine Area of Responsibility, meron pa rin po ba tayo mga understorm signals sa mga lugar dito sa atin? Yes po, ma'am. Sa kasulukuyan po, kasi po ang susunod pa po kasi nating bulletin is 11 o'clock. Still po ngayon may mga nakataas po pong signal number 2 and 1 po sa mga iba't ibang areas po. And ito po, paki-explain po sa amin yung paparating na bagyo, ano po yung mga possibilities? Okay. So, paparating pong, actually nung una po merong isang tropical depression po and then meron pong LPA na nakikita na halos magkalapit lang po. Yung pong LPA na na-dissipate na po siya o natunaw na po siya. Samantalang yung tropical depression, mabagal din po ang kanyang pagkilos. Pero sa ngayon po wala pang nakikitang direct
movement po kung kailan siya papasok sa ating Philippine Area of Responsibility po. Pero meron ba yung posibilidad na matunaw along the way? Hopefully po, yun po ang ating lahat naman po yun ang pinapanalangin natin, ano. Pero siyempre po, katuloy po namin binabantayan kung ano po ang kanyang magiging pagkilos. Pero sa ngayon po, nananatili po siyang tropical depression. So, Well, go ahead. I'd like to ask them, and of course, ano yung weather outlook natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Siyempre, gusto malaman ng tao, do we still expect heavy rains? Sabi ko nga, kung napansin niyo po, lagi naman pong binabanggit yan sa ating mga weather report itong nakakaraang araw. Medyo malaki po kasi ang sakop o yung diametro ni Bagyong Christine. So, kahit na po siya ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility, yung kanya pong tinatawag na trough or yung buntot sa Katagalugan po, yung po nagbibigay sa atin paminsan-minsan ng mga pabugso-bugsong malalakas na ulan or moderate na ulan or minsan naman po ay mga hangin. Yun po. Sige. Maraming salamat po sa inyong oras. That was Pag-asa weather forecaster, Eri Estrella. Alright, coming up, Congressman Elray Villafuerte defends his son, Representative Migs, for handing out cash to flood victims instead of relief goods. And several parts of Luzon, including Metro Manila and Calabarzon region, are flooded due to rains brought by Christine. We're just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news and brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Bantay bagyo pa rin tayo kahit na papalabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Christine. So let's get right to it. Go ahead. Coming in at our 7th spot, several areas in Laguna were flooded due to non-stop rains. In Binyan, some rivers overflowed, causing widespread flooding. A number of motorists and commuters were stranded on Thursday evening. Residents were closely monitoring the water levels around their vicinity. Pagka kailangan po talagang lumikas na. Hindi na kami susugal dyan. May iwanan. Basta lahat kami aalis na. Alam mo dyan sa Laguna, Diego, di ba, talagang ano din yan prone din sa mga pagbaha dyan, especially kapag nagpakawala ng tubig. yung mga areas doon talagang babahain. Tsaka yung nangyari kasi yesterday na nabigla rin pati yung Batangas area. Kasi Batangas, Laguna, magkadikit yung area na yan although yung Christine was already far north already, entering the northern area. Meron kasing yung buntot, yung trough area, 'di ba? Yung rain bands also na nagbuhos ng napakadaming tubig sa Batangas area, nag-cause ng massive flooding all over. Yan. Oo. So as you can see on our TV screen, ayan po yung mga kababayan natin specifically in Laguna, dyan po sa may Binyan, na talagang navigating through the floods, 'di ba? Dahil nga wala naman silang choice. Tsaka para in-explain din yung mga kababayan natin na kasi may mga lumalabas na reports na hindi daw sanay. Like let's talk about yung Naga. Yung Naga area hindi daw sanay sa baha. Although flood prone siya, hindi daw siya binabaha. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po ng report, kasi baka na out of context sa iba, laging nagbabaha daw sa Naga pero not that high. In other words, ang average daw nila hanggang tuhod, tapos mawawala ka agad. But this time around po, minsan umaabot pa sa may chest area, chest deep already, at hindi humuhupa ka agad. Yun ang ibig sabihin ng mga taga-Naga na hindi namin naranasan to dati. So talagang nabigla sila na chest high at hindi humuhupa ka agad. Yun. So ngayon, ang isa pang mga titignan natin, yung mga nasa evacuation centers, as I've mentioned earlier, with kay Ma'am Menchi, 'di ba? Kasi nagsisiksikan. Yes, so ang babantayan dyan yung pagkakasakit ng mga kababayan natin doon dahil napakarami Anyway, din. And then they will be there for, I think, for a long period of time. They have medicine ready dahil na. nga yung mga bahay nila nasa lanta ng bagyo. May mga gamot na ready na for kaya lang ipe-prescribe daw, kaya tinakpan yung brand. Okay, let's move on to the next. Coming at the 6th spot are the floods in Metro Manila. Some cities in the urban region are still submerged in floods due to the wrath of severe tropical storm Christine.
In Manila, some establishments are setting up sandbags on their entrance to absorb the flood and prevent it from entering their premises. Residents were also stranded in certain areas due to the flood. Meanwhile, in Marikina, residents were urged to evacuate. This is after the water level at the Marikina River reached the second alarm at 15.8 meters last night. As of 7 this morning, the water level of Marikina River dwindled to just 15.4 meters. Ay, salamat naman. Kasi nakakatakot nga kagabi yung pag-ulan eh. Di ba? Parang non-stop siya. So, syempre, yung fear mo dyan is baka umapaw Oo. nga yung Marikina River. And domino effect, alam mo na pag umapaw yan eh. Of course, ang mga affected dyan, yung mga residente dyan sa Pero yung ano kasi, yung nangyari kapag kahapon, di ba, if you hindi ka nakasilip sa bintana, tapos nasa kwarto ka lang, tapos naririnig mo yung lakas ng ulan, pag sisilip ka pala sa labas, yung actual ulan na bumabagsak, hindi ganun karami as expected because yung hangin ng lakas. So yung hangin niya blows away the moisture from the rain. So instead of going down yung ulan, nakikita mo kahit may mga reports on the ground sa mga reporter Oo, natin, nakita ko. na yung ulan daw hindi pababa. Ano siya? Dahil dun sa hangin. Oo, sideways ang ano ng ulan, ang buhos ng ulan kasi pinapalo ng May hangin. nakita nga ako eh. Ewan ko, nakalimutan ko na kung saang lugar yun eh. Talagang dinala yung 2 tao nung hangin. Talagang umagos silang ganun kasabay ng flood. Dahil sa sobrang sa sobrang lakas ng hangin. Alright, let's continue with our countdown. Now on our top 5, Batangas was also not spared by the wrath of severe tropical storm Christine. Flood waters rushed through the roads of Laurel Town in Batangas. Stranded residents had to be fetched by a bulldozer to cross the street. Vehicles were seen floating as floods almost submerged some houses. Yung pong baha, balik yung po bumagsak mismo doon po sa lugar namin. Bali may... Nandun po sila sa bubong. Mhm. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na bedridden. Iniakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig dagat tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit din po kami sa dagat. Yan na yung Yung surge. sa Batangas naman, nakita natin sa mga videos, talagang humahampas yung mga puno, yung mga signages, tapos yung baha, talagang tuloy-tuloy lang doon sa area nila. Sa report natin, nagsalubong na yung tubig baha natin, tsaka yung actual water from the sea, yung salt water. So, kaya yung level ng yung tubig sa Batangas, ang taas. Totoo. Oo. Tapos not to mention, syempre, yung mga plano pa na magpakawala ng dam dahil dun sa sunod-sunod na mga pag-ulan for the last couple of days, umiipon. Yes, So, hindi oo. naman po pwedeng pababayaan lang natin yung kailangan talaga magpakawala. Pero, ang bilin nga din, of course, ni Pangulong Bongbong Marcos ay gradual, di ba, yung pagpapakawala at bigyan ng enough time yung mga residente within that area na maapektuhan sa pagpapakawala ng dam ng enough time to prepare. Oo, Diba? kasi Tapos yung- may alarms naman yan na maririnig mo eh. Baka tinatanong ng kababayan natin, ibig sabihin ng gradual na Oo, pag-release. oo. Kasi ang dams po natin, ang gate niya, by diameter in centimeter, pabilog yan binubuksan. So, pakonti-konti bubuksan kasi ang... Ha? Ganun, konti. Hindi, kasi ang iniiwasan po natin, pag masyadong above capacity na or critical level ang isang dam, pag nag-spill over yung water or mabasag o mag-crack yung dam, mag-burst yung dam, yung entire volume ng dam, yan ang bubuhos sa mga community. Which is not good. So, mas mainam na po nang pakawala ng konting tubig, minimal flood, kaysa sa yung critical level na abutin. So, yan ang iniiwasan po natin. And nangyari yan sa Ondoy. Oo, nagbukasan sabay-sabay ang mga dam. Tapos sumabay pa yung storm surge. Yes. Ayan. Sige, alright, let's continue with our countdown. Now here's concerning news sitting at the fourth spot. Farmers in the Bicol region are worried about the possible decline in palay prices due to severe tropical storm Christine. Some of them said the current rates may drop to 15 pesos per kilogram, which is not profitable for them. The Agriculture Department assured the public that we have enough stocks of rice until the end of the year. The agency says the country anticipates a rice supply of 3.83 million metric tons by the end of this year. Yan ang isa pa sa titignan natin din eh. Yung mga presyo ngayon ng Agricultural bilihin, goods. ito agricultural products, Palay, bigas, especially ito. diba?
palay, tapos ano pa, mga corn, yung mga crops, 'di ba? Kasi especially doon sa may mountain province, yung mga gulay naman Yeah. doon affected nitong bagyo. So, kaya nga 'di ba sinasabi nga dito nagkaroon ng mga declaration ng state of calamity sa different areas na Para may mga price affected. control tayo. Para may price control. Oo. Otherwise kasi baka namantali, 'di ba? And of course, paano babangon yung ating mga magsasaka na katatanim pa na nila. Hindi pa yata oras ng anihan ngayon if I'm not mistaken, 'di ba? Tapos ayun na naman submerge na naman sa baha yung Kasi kanilang mga pananim. pag nagtatanim ka ng palay, may cycle yan. Yes. So I'm not sure kasi we'll have to check on that. Pero which part of the cycle ang palay na yan? Whatever it is, kasi too much water or masyadong konting tubig, yung crop nasisira Totoo, altogether. totoo yan. So- Kaya pinag-aaralan ni PBBM when he started yung hybrid. Yes. Right? Ang problema sa hybrid rice, medyo mura siya, high ang yield, pero mas mahal ang cost to make it grow. Pero if you outweigh daw the cost versus benefits, mataas ang Mas benefits mataas niya. Yun lang, yung fertilizer medyo expensive. Kaya di ba nagpamigay sila ng mga Yes. hybrid. Yan yung mga ayuda na kinakailangan naman ng farmers ngayon. Long Yung- term. Oo, yung mga fertilizers, etc. But, sige, Diego, go Yeah, ahead. let's get to know more about this concern. We have Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor on the line joining us today. Magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning po. Opo. Base po dito sa mga nangyayari sa atin, do you still think may posibilidad pa itong presyo ng ating palay na bumaba pa up to, let's say, for example, 15 pesos? Well, sa nangyaring bagyo ngayon, ang tendency, may tendency na bababa yung presyo dahil mahirap magpatuyo. Right. And of course, maraming nasalanta on the other hand, no? Dahil maraming nasalanta, baka magkaroon din ng speculation about supply. Posible rin mag-rebound ng konti yung presyo. Kaya lang, marami pa rin ang nasira. Right. So paano po 'yun ano? Ano po yung maaring gawin ng ating mga farmers and of course yung ating gobyerno to help them curb this fear na pagbaba ng presyo ng mga palay? Well, by this time, medyo mahirap, kasi pagpapatuyo, Right. you will need mechanical dryers, no? That have to be put up. Medyo late na yan, too late na yan kung pag-uusapan natin ngayon. Hindi rin naman pwedeng magpatuyo sa mga kalsada o sa mga pavements dahil lubog o baha. Yan. So medyo we have to just bear it, no? Hanggang humupa yung mga baha and then makapag-recover yung mga magsasaka. Yes, sir. Gusto ko rin matanong na ano po yung ibang produkto natin na agricultural products na damage ng bagyong Christine? Yung mais ata medyo nakalampas siya kasi normally nauunang maari yung mais, ano? Ang malaking tama yung palay kasi normally ngayon yung peak harvest time ng palay, okay. October hanggang November, no? Of course, yung mga lowland crops like mga gulay, tinamaan din yan. Sir, meron po ba kayong datos dito sa estimated cost ng agricultural damage na ginawa nga po nito, no, ng pananalasa ng bagyong Christine? Sa ngayon, wala pa kami, no? Pero sa mga nakikita ko sa balita, mukhang extensive yung epekto. Not so much yung talagang bagyo, but more yung flooding. Pero yes. Go ahead. Yeah, mukhang Luzon and a lot of Visayas provinces were affected. Doon po sa kasi federation po kayo ng free farmers, may mga nakausap na po ba kayo directly na mga farmers na directly affected po nitong bagyong Christine? Oh yes, we have chapters sa Tarlac, saka Pangasinan. So baha and a lot of them, yun lang yung mga farmers, umaasa sana makaani, hindi makaani. Right. Isa pa yan, hindi sila makakabayad sa kanilang mga utang. And then, pinag-isipan nila paano sila makaka-recover at makaka-replant kagad.
Ano po ba ang inyong masasuggest no, na action plan no, o call to action po sa ating gobyerno? Yung una is yung kaya pang masalvage na crops dahil kung mabilis naman humupa yung baha, baka meron pang maaani, no? Meron pang makakapag-survive. Pangalawa, yung crop insurance. Sana mabigyan kagad ng insurance benefits yung mga nasalanta ng bagyo. And then assistance from the government in terms of seeds at saka maybe fertilizer para makatanim mo kagad uli yung mga nasalanta ng bagyo. Yes, sir. Also, no, moving forward, syempre, in the long term, maganda rin po may backup plan po yung mga farmers natin. Anong mga programa po meron para in case na nasira nga ang yung palay nila, meron secondary or third kind na agricultural product na pwede nilang ibenta? Matagal na rin namin tinutulak yung diversification, ano? Ibig sabihin, wag lang silang umasa sa palay, magtanim din ng ibang crops, magbuhay ng mag-alaga ng mga hayop, no? At iba pang mga pagkakakitaan nila, no? Pero pag dumating kasi ang mga bagyong ganyan, Yes. mga baha, halos lahat natamaan, no? Other crops, pati yung mga hayop, baka malunod. So it's really a very risky environment para sa mga farmers. But at the same time, meron pa rin merit yung diversification para hindi kung masira man lahat yung palay, kahit pa paano meron pang ibang pagkakakitaan. Yes, that's right. Dami talaga kailangan gawin, Sir Raul. But for now, yun na muna tayo. And we hope to keep in touch with you for additional information. Hopefully, pag medyo humupa na yung bagyo. Thank you, Free Farmers National Manager Raul Montemayor, for joining us. Maraming salamat din po. All right, let's continue with our countdown. Moving over now to our top 3. Half of the province of Pangasinan was submerged in flood waters. Around 500 families have been evacuated from 12 cities and municipalities in Pangasinan. Lingayen LGU says evacuation centers are getting full, especially in coastal barangays. Residents are worried about the dangers of storm surge. Yung storm surge na kung saan ay sumakop sa shorelines, no? Yung high tide. But pagdating ng low tide, hopefully may ibsan na ulit. Ayan din yung kinakatakot natin. Ayan din yung dumali. Ang storm surge ang dumali. Naalala mo sa Yolanda? Because it was not properly communicated Kasi at that time. actually, ang Yolanda ang nagpamulat sa tao about Yes, a storm storm surge. surge. Kasi prior to that, hindi ang alam lang natin tsunami. Oo. Diba? So, akala nga nilang unang... Tapos parang pag tinagalog ng pag-asa, daluyan. Di ba Oh, yun ang... Pero kasi anong unang lumabas ang storm surge sa Yolanda, 'di ba? Ang panay post ng mga tao sa social media, may tsunami dito, 'di ba? Tumama ang tsunami, hindi po kaya na-explain Iba pala pala. yun. Meron pala tayong delubyo such as a storm surge. Sana kasi hanggang ngayon actually, alam natin may storm surge, hindi pa rin tayo aware paano namumuo ang storm surge at ano yung mga areas prone to this. So sana the government and local governments will educate our people ano yung mga affected areas most likely to be Totoo. hit by a And storm through surge. our help, no, sa and media. what causes a storm surge as Kasi well. we can educate also the public by reporting. Kasi ang dami na may storm signal, meron kang rainfall warning, may storm surge warning, may gale warning, di ba? Daluyong. Meron daluyong. tayong gustiness warning, yung wind speed, di ba? Meron I tayong have to correct LPA. myself. What did I say? Daluyan. No? I said daluyong, yung sa storm surge. Yun lang. Actually, you can go to Pag-asa and read up on basic facts about this or read up on the encyclopedia kayo. Encyclopedia, Or may si Mr. Google na. Oo, hindi. Pero iba pa May rin. gaggles na. Pero Sorry. anyway Oo. I'd like to point out also yung sa Sierra Madre, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba kahapon naglandfall ang bagyong Christine, 'di ba, sa Sierra Madre. The other night, not sa Sierra Madre but sa Isabela. At sinasabi Isabela, nga yeah. ng Isabela, hindi ganun. Although nasalanta sila, may mga pagbaha, etc. May mga pag-ulan, ay hindi ganun kagrabe yung impact sa kanila ng bagyong Christine because of yung Sierra Madre. Oo. So nakikita natin, namumulat yung mga mata natin ngayon no, sa yung pangangailangan na protektahan natin yung ating kalikasan. Other than that, no, we will be
providing ayuda, aid every time na lang magkakaroon ng disaster. Tatanong ni the regular Joe, bakit nga ba importante Bakit ba? ang Sige, Sierra explain Madre? mo yan, Ang Jacob. Sierra Madre po ay a mountain range or a group of little mountains. Mountains. And alam po natin, ang isang bagyo, kumukuha po ng lakas yan pag nasa dagat, humihina pag nasa land. Mas lalo na kung yung terrain mo ay hindi pantay, yung wind po nababasag. So, imbis na Exactly. isang buong malakas na bagyo ang tatama, kasi ang Sierra Madre is the corridor where most of the storms enter. Dadaanan. Imbis na buo siya dumaan, binasag mo ang kalaban, pinaliit mo ang kalaban. Pag pumasok sa Dahil loob ng dun sa Pilipinas, mga bundok ng maliliit. Sierra Madre. Ngayon, gusto nyong sirain ang Sinasalun. Sierra Madre, kung sino man gusto sumira dyan, sana yung business niya ang unang tamaan ng bagyo. Uy, grabe Sorry kayo. ha. Uy, may mga empleyado yung mga business Sana nila. yung hindi, tapos safe yung empleyado niyo sana. Alright, Hindi kasi sige. nakakairita yung mga Yes, nagsisira I sa understand. kalikasan. Pasensya na po. Pero Mamaya, pag-usapan nakakairita. pa natin yan, pakalmahin muna natin si Diego. Inom ka muna, Diego. Inom ka muna, ha? Habang Sarili- umiinom si Diego, don't sarili go akong away tubig. because we're not done yet. May dalawa po tayo. Stay with us. Welcome back. You're still Lamig watching. na ulo Brand- mo? Here on Kain One ka News. muna ng Hindi, masarap to. Hindi ko naman i-wish ill on anyone. Just nakakairita lang kasi alam naman natin di ba? You reap what you sow. Diba? Yeah. Sinisira nyo kalikasan. Dami, mga land developers. Babalikan tayo lahat po niyan. Kaya may reason kung bakit gano'n ang kulma ng Sierra Madre. Anyway, madami pa tayong pag-uusapan, so let's get right to it. On our second spot, Cavite has declared a state of calamity due to severe tropical storm Christine. Governor Athena Tolentino announced a declaration on her Facebook page. This would allow the LGU and residents to access calamity fund and loans. A price freeze for essential goods is also in effect in areas under a state of calamity. Yan. Basic isa pa price, yan, price Cavite. freeze on goods. So kasama po dyan ang canned fish, which is sardines, di ba? Other canned goods also. Yes. Oo. Yung ano ba yan? Yung DTI price area freeze sa niya, mga... oo. Oo, kasi isa yan sa mga hindi lang Cavite kasi there are also other affected areas na Basta under state of calamity. in general rule, pag naka-state of calamity, naka-automatic price freeze on Yes, determined goods. oo. And if After nakita yan, within 60 days. Oh, go. Wala na, sira. Hindi, go lang. So, Nakalimutan ko talaga. sorry. Kasi I have to say that within 60 days, Actually, nakalimutan ko unless they're talaga. going to extend it. Pero standard operating procedure. Anyway, they can check naman sa DTI about yung listahan ng goods na ito. And bawal if sanay po manamantala. kayo sa suki nyo, sa presyo, at bumalik kayo medyong tumaas, sumbong nyo sa DTI. Oo. Tapos syempre bantayan din yung agricultural products, no? Oo, pero magandang suggestion ni Ma'am Menchi ha, imbis na yung actual instant noodles, bumili kayo ng bihon na healthier variety na pwede nyo igisa with egg or di ba yung mga cabbage na medyo accessible kahit may bagyo. It's a tough crop So, sa supermarket madami rin Alam yan. mo, ngayon ang iniisip ko na lang ngayon, Diego, of course, yung mga kabataan na may pasok, ibig ko sabihin yung mga nag-aaral. 'Di ba? So right now, suspended yung klase. So pag nag-open ulit ang klase, paano sila? Oh, Lalo na remind- yung mga walang bahay, yung Tsaka mga speaking inanod of yung which, mga bahay sa baha. first semester pa lang tayo. Yes. Ang dami ng kinain And I ng school day. Yan ang sinasabi kasi pag-aralan mabuti yung shifting ng calendars, di ba? Ngayon, ang dami nang na-cancel na days of Kaya nga classes. daw ang DepEd ay gumagawa sila ngayon ng paraan para sa mga makeup classes. Dahil Tsaka- yung iba kasi nga, yung iba naman naka-sem break. Pero yung iba, especially yung mga nasa probinsya nga na sinasabi ko, hindi yan naka-sem break. Tapos even yung kanilang mga eskwelahan ay submerged din Saka sa baha. lastly, we're modernizing our curriculum. We're also modernizing yung school calendar. You also have to, pag-isipan na po natin mabuti ang acceptability ng asynchronous even in lower grades. Kasi may mga times, let's face it, we are in the belt, in crisis belt di ba? Ang dami mangyayari disaster belt tayo, prone. disaster prone. Number 1 tayo sa risk index. Yes. So pag-aralan po natin, maybe there's a way na, okay, may mga times like the pandemic, hindi natin talagang maiiwasan na sa bahay lang yung mga bata. Pag-aralan natin na gawin natin part of the curriculum yung asynchronous so that hindi masisira ang education. I'm just saying as a backup ha. Kasi Pero pag nasisira, baha, mahirap pag bagyo, mahirap kaya mag-asynchronous nga. yan. Kasi ultimo yung teacher, mga estudyante, mga bahay nila submerged din. Kaya sa nga baha. sinasabi ko, let's find a way para hindi makain yung school calendar masyado. Kasi
We Can are you imagine? we are already in October. Ano na ba tayo ngayon? October 11 pa lang ang bagyo natin. Can you imagine, earlier this year, pinag-uusapan natin yung sobrang init, di ba, nung summer. O, ngayon, Tapos, sobrang, dahil yung ibang mga bata, naghihimatayan na, yung mga teachers, sa sobrang init sa classroom, kulang ng, Mas gusto daw kulang nilang- ng water dispenser, kulang ng electric fan. Mas gusto daw nila ng ulan. Tapos ngayon, ibabalik sa ulan. Ngayon, if you hear them talk, Alam mo, mas gusto daw nila ng init. Actually, mahihirapan ka talaga. Kahit ikaw yung Either nandun sa or. posisyon, mahihirapan ka talaga. Alright, sige. Nandito ngayon, kausapin natin, kamustahin natin yung Batangas. That's right, that's Oo, right. kasi isa rin yan sa mga nasalanta ng bagyong Christine. So joining us today, We have, go via ahead, on the Angel. line, we have Batangas Vice Governor Mark Leviste. Good morning, Vice. Thanks for joining us today. Good morning, Diego and Miss Angela. Thank you very much for having me on your program. Sir, kumusta po ang Batangas? Well, sa awan ng Diyos, sa araw na ito, mas maganda na po ang panahon. It's brighter and sunnier, warmer. Subalit, may mga lugar pa po kaming nakalubog sa putik dahil sa landslide. Yes. Alright. Kamustahin ko na rin po kasi we've also seen some reports na even yung mga establishments, hospitals, lubog po sa baha. Ano po ang ginagawa natin para po matulungan sila makabangon? Ngayon po, kami ay nagpo-focus sa clearing ng mga kalsada at retrieval ng mga di umano natabunan sa landslide. May mga bayan po kami na malapit sa bulubundukin tulad ng Talisay, Laurel, San Nicolas, Cuenca, Agoncillo, most of which are around the vicinity of Taal Lake, na nakaranas ng hindi lamang landslide kundi palubhang pagbaha sa kanilang lugar. So, ika nga nila double whammy. Right. Sa mataas na bahagi, nagkaroon ng landslide, tapos sa mababang bahagi, nagkaroon ng pagbaha. Okay. Vice, may mga reports din po kasi pumapasok pero these are unverified also. May mga certain towns parang daw sa Batangas po na hindi pa ma-access masyado because of course alam natin nangyaring baha, nasira yung ibang mga kalye natin. May mga datos na po ba kayo na or may mga certain barangays pa ba na hindi pa naabot ng inyong government? Opo, ako mismo hanggang mga alauna na madaling araw kanina ay sinubukan ko pong pasukin ang barangay Sampaloc sa Talisay at ang bayan ng Laurel which is right beside Talisay. Subalit kaninang umaga ay hindi pa rin madadaanan yung access papuntang Sampaloc at Laurel. Nako, challenge po talaga yan, guys. Oo. Hanggang ngayon, humihiling kami ng suporta at tulong sa ating national government. Lalo higit para magpadala ng karagdagang equipment, pang-clearing and cleaning ng ating mga lansangan brought about by landslides. Yes. So, you can just imagine the volume and the kind of soil Yeah, that exactly. has covered most parts of our road access leading to these areas such as Barangay Sampaloc in Talisay and the municipality of Laurel. Vice Gov, tanong ko na lang din po na panghuli yung datos kung meron na po kayong initial data, kung ilan po yung mga pamilya po natin, individuals ang apektado po nitong bagyong Christine, mga nasa evacuation centers, and of course yung initial report po natin ng casualties. We already received initial and partial reports, but we have yet to verify Okay. the active count.
Pero mamayang alauna ng hapon, nagpatawag na po ng Emergency Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting si Governor Hermelando Mandanas at dito po natin i-update ang lahat ng ating data and statistics, inventory and consolidated report mula sa iba't ibang local government units, gayon din yung mga nakuha ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Kapitolyo. At pagkatapos ng aming pagpupulong council meeting, inaasahan na pag-endorse ang konseho ng state of calamity. Okay. Ilagay ang lalawigan ng Batangas under state of calamity. At kung ito po ay may sasangatuparan, agad po namin tutugunan ito sa sangguniang panalawigan. Right. Para po magamit ng ating mga local government units ang kanilang disaster and emergency funds for this purpose. Okay. Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo for additional information. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. That was Batangas Vice Governor Mark Leviste. Maraming salamat at mag-iingat po kayo lagi. Alright, thank you. Thank you. Okay, let's continue with our top story. Our top story for today is Camarines Sur 2nd District Representative Elray Villafuerte. The lawmaker denied allegations that he was in Siargao during the onslaught of severe tropical storm Christine in the province. He also defended his son, Camarines Sur Representative Migs Villafuerte's viral photo of him giving money instead of relief goods to affected residents. Here's the report. Camarines Sur 2nd District Representative Elray Villafuerte was in hot water after his videos in Siargao went viral. Social media users accused the lawmaker of enjoying the beaches in Siargao while his constituents were suffering from the flood caused by severe tropical storm Christine. Villafuerte quickly denied these accusations. He admitted that he was in Siargao with his family last weekend but already came back to Camarines Sur on Monday. Nasa record ng Siargao yan, sa airline. Hindi lang kami nakakapag-post kasi ng mga ginagawa sa Camsur, of course, dahil busy po tayo sa Bagyo. At the same time, ang buong province kasi mahina signal at walang mga internet. The lawmaker also told his critics that his family will resign from the government if the accusations were proven to be true. Kung mapatunayan nila yan, mag-resign po ang buong pamilya namin. Panahon ng Bagyo, ang Bagyo dito is Wednesday. At up to yesterday raw, nasa Siargao kami. Paano naman po mapupunta kami sa Siargao? Paano kami, flights po, alam nyo naman, cancel, di ba? Siargao, Manila, Manila-Naga. Paano po yan? Hindi naman kami pwedeng lumangoy, di ba po? Villafuerte also defended his son, Migs Villafuerte's viral picture of distributing money instead of relief goods to affected residents. Ako namimigay rin ako ng 501,000. Walang masama doon. Bakit? Kasi hindi naman po pwedeng mapuntahan yung flooded area ng relief kasi hindi pwedeng mabigyan ng sasakyan, di ba po? So bumibisita kami and the best thing we can do is just give them cash for now. He insisted that his boat cannot carry relief goods. Despite the various criticisms against him, Villafuerte said he will continue providing assistance to affected residents. Meanwhile, in Naga City, former Vice President Leni Robredo was seen wading into chest-deep floods to reach the victims of the flood. She was also delivering relief goods herself. Her Angat Buhay Foundation has also received cash donations reaching to over 12 million pesos as of yesterday. Yun, nakita ko yun yung viral photo na yun na talagang nababash siya ng mga netizen natin kasi ang point nila, anong magagawa ng pera mo at that point in time na walang makakain, hindi naman makakain ng mga residente yung 500 pesos. Pero ang ano kasi dyan is now's not the time for bickering. Yes. Oo. Now, anyone who helps, may it be cash, may it be relief goods, Still help. it still help. Diba? Nagkakaiba tayo ng opinion sa politics, so I understand that. Pero at least tumutulong ka. Yun ang point dyan. Like for example, si Ma'am Menchie was saying, well, at this point, parang kumukha ko, sabi niya, they prefer cash more than goods. Because Sila na lang yung bibili, mag-aayos. even if they need goods, the people, yung mga stranded, hindi sila maabutan talaga ng pagkain kasi there's no way of delivering physical goods. Kung imagine if you're going to try to help 100 families or 100 people,
So that's 100 what? 5 kilo sacks of rice? Hindi kakayanin po na bangkayan. Alam mo, yung dun sa ibang areas na nakita natin din sa sa Maynaga, yung mga naabutan ng mga matataas na baha, Yeah. yung mga may mga tindahan, syempre they had to save the 'di ba, yung mga paninda nila. So ang ginawa nila, pinamigay nila doon sa within the area nila kasi alam nila walang mapagbibilan, walang makakain yung mga katabi nila. So yung mga paninda nila, binigay nila, shinare nila doon sa mga You know what they can do? kapitbahay nila. Pwede nila adapt yung model sa Cuba. Ano yun? Sa Cuba, there is a store there that nag-open up every time may calamity sa certain area. Tapos yung everything in that store is paid for already. So anong nangyayari, that store is I remember that. is built in such a way na kahit magbagyo, or certain kinds of Pwedeng calamities, buksan. siya, above sea level, mataas ang infrastructure, open siya. So in Alam other words, mo, everything is paid Totoo. and then they have little delivery systems wherein maaabot nila yung mga houses Totoo. kasi maganda yung access. So pag-aralan natin ng gano'n, na disaster store, pwedeng gano'n. Totoo. I-open nyo yung doors ng disaster, tapos instead of yung actual cash na ibibigay, politicians can give the cash to the Totoo. store, i-deliver na lang yung mga Yes, pagkain. we have to be creative dahil alam naman natin every year dadaan tayo sa mga ganitong bagyo, 'di ba, na mga disaster. Okay, sige. Cuban model. Oo, Alright, madami pa tayong pag-uusapan sana, but of course, that's all the time we have for now. We'll see each other again anyway, and that wraps up today's episode of Brunch. Oo, mag-iingat po tayo doon sa mga kababayan natin. Dasal lang po at syempre kayo po ay nasa aming panalangin. Join us again on Monday. Ayan, I'm Angela Lagunsad Castro. And he is Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time. Stay safe!